Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is May Amir from Japan, Kabayan Capricorn. This reading is for you. Tingnan natin ang taong nakakonect sa iyo. March 2026. Hindi ko na i-explain na kasi palagi naman natin ito ginagawa. Maaring ito is vice versa. Sa mga gusto magpa-personal reading, nasa description below how to contact me. Siyempre, tingnan natin ang nararamdaman niya sa iyo. Si Mami Note. Nararamdaman niya sa'yo, ano yung intention niya sa'yo, ano yung action niya sa'yo, ano yung nararamdaman mo, syempre vice versa tayo, ano yung hidden ng connection na ito, outcome at advice. Yan. And syempre, sa mga gusto ng mga clarity, kukuha pa rin tayo kasi may mga baraha tayong iba, sa mga gusto ng mga clarity when it comes to disconnection, at yung mga nagkahiwalay at mga gustong sabihin at hindi nasabi. No, maaaring kukuha rin tayo ng message. Okay. Tao na nakakonect kay Capricorn, vice versa. Tingnan natin. Show me, show me, show me, show me. Ano ang nararamdaman niya sa'yo? Vice versa? The King of Swords. Nakakonect kay Capricorn, ano ang intention niya sa'yo? Ten of Swords. Puro sword ah. Ano ang iyong action kay Capricorn? Vice versa? The Three of Wands. Okay. Capricorn, ano ang nararamdaman mo sa tao na to? Vice versa? Oh, the Four of Wands. Universe, ano naman ang hidden ng connection na ito? The Eight of Swords. And universe, ano ang pwedeng maging outcome ng connection na ito? We have the 8. 8 to. Wow, abundance. Lalo. Kung titingnan mo siya, oh, we have the 6, 4, 5, 6, 7, 17. Okay. Okay, tingnan natin ang advice sa'yo ni universe. Okay. We have the 9 of Pentacles. We have the 9. And also, this is, hindi, ano lang pala to. Okay. Kung titingnan ko dito, we have the 1 sword, and the 1 sword is equivalent to 9. Also, we have the 9. We have the 9, 9. Okay. Okay. Tingnan natin. Capricorn. The Devil. The Queen of Wands. The Temperance. And the 10. Meron 10, double 10. Okay. Okay, Capricorn, when it comes sa iyo, is, nandun yung point. Nandun yung point na maaring may mga bagay na nahihirapan ka this time. Hindi ko alam if this is your job, work, or relationship. Or sa mga tao na nakakausap o nakakasalamuha mo, no, nandun ka sa point na yon. And then also, is, you have a guidance. No? Kung ano man yung mga palipad hangin o ano man yung mga tao na nasa paligid mo na hindi nagiging maganda yung salita, o hindi nagiging maganda yung action or yung decision pagdating sa iyo, is don't worry, you have an angel. Humingi ka lang sa kanya ng tulong, no? Kasi you have a guidance dito sa sitwasyon mo. Pagdating naman sa iyo, Capricorn, is sometimes nahando yung point na may mga bagay kang gusto mong desisyonan, may mga bagay ka na gusto mong sabihin, may mga bagay ka na gusto mong tapusin, but you are feeling stuck, or you're feeling trapped, or you're feeling stagnant in your situation. May mga bagay ka na naumpisahan na gusto mong matapos until the end. No, hando yun sa point. Pero ang sinasabi kasi dito is, wag mo lang sarilinin yung isang bagay, isang sitwasyon mo sa buhay mo. You need to speak out. You need to see the fact of the situation. Kung kailangan mo ng tulong, humingi ka ng tulong, no? Na andun yung sa point. Kasi may mga tao naman na they willing to give you a help pagdating sa situation na mararanasan mo o raranasin mo. We have the 7, tingnan mo dito is 4, 5, 6, 7, 2, 7, and the 1, and the pages, and the 1 again, and the star. Okay. Pagdating sa'yo dito, Capricorn, is, we have the 8. 1, 2, 3, 8. Tatlo na yung 8 mo. Ibig sabihin is, there's a blessing and there's an abundance coming sa buhay mo. No? Kung titignan mo to, also we have the star again. Ibig sabihin, yung mga manifestation mo, o yung mga dinidesire mo, o yung may mga ginagawa ka sa sarili mo this time,
is makakamit at makakamit mo yon, ano, kung ano yung mga kini-create mo this time o yung mga plano mo this time, maa-achieve mo daw iyon ang sinasabi dito. And also, sa iba naman sa inyo, it's up to you to make it happen. Ano, Capricorn, kumbaga, nasa actions mo siya. You need mong maging very adventurous, at saka, kung may mga bagay na kailangan mo na umpisan mo na. Kung may mga idea ka, gawin mo. No, kasi yun yung ikaka-success mo dito sa sitwasyon mo, no, sa nakikita ko dito. And magplano ka lang daw. No, magplano at magplano ka. Kailangan mo rin kasi dito is paninindigan, Capricorn, no. The more na nagkakaroon ka ng paninindigan sa sarili mo, the more na you will be success. May mga bagay na kailangan mo rin baguhin sa sarili mo. At saka sinasabi rin dito na magtiwala ka. Magtiwala ka sa sarili mo. Kung titingnan ko dito is, kasi we have the devil din kanina, no? So nakikita ko dito, you need to protect yourself, defense yourself. Sa mga tao na kung ayaw nila sa'yo, o kaya kung may mga bagay ka gusto sabihin, gawin, aksyonan. Depensahan mo daw yung sarili mo at protektahan mo yung sarili mo sa anumang bagay o sitwasyon na yan. Kung gusto mo ng bagong work, meron. Kung gusto mo pa na another work, yes, meron. No, sa nakita ko, magkakaroon ng malaking pagbabago sa buhay mo this time. May mga ano kasi, may mga magbabagong, may mga mangyayari or plano or sitwasyon or manifestation na ma-excite ka dito. May mga excitement situation into your life at may mga magtatapos na. Yun ang pinaka-importante sa lahat na yung pagtatapos ng isang bagay, isang sitwasyon mo sa buhay mo kasi yun yung magaganap na pagbabago sa buhay mo, yung pagtatapos na yun. Or you need, no, sa iba, kasi iba dito is need daw. Siyempre, nararamdaman niya sa'yo, vice versa tayo, is the King of Swords. Okay, nararamdaman niya sa'yo. Oh, so we have the star again. Saan ka? We have the 8. 8, oh. 8, apat na yung 8 mo. Oy, ang ganda, ha. Congrats, ha. Kasi magkakaroon ka ng abundance and accomplishment into your life. There's a goal na ma-achieve mo. May goal ka na ma-achieve. Either after a month, 1 month, or 16 days, 16 weeks, 16 months, or by the May, June, July. Mga ganyan. Okay, kung kayo is nagkahiwalay nitong tao na ito, nararamdaman niya sa iyo, Capricorn, sana daw, dito kasi sa sitwasyon, iniisip ka niya, parang iniisip ka niya na naka-move on ka na ba, hindi ka na ba galit, nag-heal na ba yung mga sugat? Ba't mo tinatanong yan? Ba't kaya ganun? Parang nahandun siya sa point na hinihintay mo ba ako? Naghihintay ka pa ba? Or vice versa. Iniisip mo pa ba ako? Nandun sa point. Pero nararamdaman niya sa'yo dito is more on, nafe-feel niya kasi na parang, sa nagkahiwalay nafe-feel niya na sa'yo na parang dumating kasi yung point na parang lumayo yung nararamdaman niya sa'yo or ikaw ito, ganun. Kasi may mga disappointment daw na sinasabi siya. Yun. Tapos, nandun yung point nararamdaman niya na pero ramdam niya dito na either kung nagkakausap sa'yo or kinakausap ko siya or kung ano man, parang hindi ko alam kung iniiwasan mo siya o iniiwasan ka niya. Ganun. Naramdaman niya sa'yo na parang hindi kasi parang hindi ka naging masaya sa kanya. Or siya ito. Nandun sa point. Parang may kulang. Sabi niya, parang there's something missing when it comes in this connection. Siguro nandun sa point na parang naghanap siya ng iba talaga. Kasi nagkahiwalay nga, di ba? Naghanap talaga siya ng iba at nakita niya yun sa ibang tao. Pero dito kasi parang may sinabi ka sa kanya na parang pinapaamin mo siya or may tinatanong ka sa kanya pero iniiwasan daw niya. Yun ang sabi niya. Uy, nag-ano yung tenga ko. Okay. Kung kayo naman is in-connected,
na walang third party, ano. Walang third party ito ha, nararamdaman niya sa'yo, Capricorn. Ano ka daw, may mga time daw na kapag kinakausap ka niya, or kinakausap ka niya, Capricorn, alam mo yung parang iba yung sagot? Parang halimbawa, ano yung ano yung kinakain mo? Ganyan. Halimbawa lang ano yung kinakain mo? Hindi, tinitingnan ko lang, pero at the point, kinamakain ka naman talaga. Parang magtatanong siya, parang iba daw yung sagot, parang nando sa point na yun. Nararamdaman niya sa'yo. Siyempre, matalino ka, sabi niya. Matalino yan si Capricorn. Laging, basta alam ko na wala tong third party. Matalino siya, palagi siyang may idea, or nandun yung point na, palagi siya may binabago sabi niya gano'n Nandun siya sa point na yun. O kaya minsan, pag inuutusan ko siya, ano, parang ayaw niya, parang umiiwas siya, or parang, mamaya na lang, isang oras pa, bukas na lang, ganito na lang. Parang siguro nandun sa point na yun. Hindi ko alam in what way. Kung LDR naman kayo nito, nandun yung sa point na parang nararamdaman niya sa'yo, Capricorn, parang iniiwasan mo siya. Yun ang nararamdaman niya. Siguro iniiwasan na to, ayaw niya ako kausapin, ganyan. Parang nagbago na tuloy siya, gano'n. Pero kung magkasama naman kayo, nandun sa point na yun. Ako nakikita. Yan, minsan daw alam daw niya na nakakaramdam ka rin sa kanya ng disappointment. May mga lungkot ako nakikita sa kanya or sa'yo to, Capricorn. But there's a sadness situation ako na nakikita sa'yo. Also, nararamdam niya sa'yo kung wala kayong third party is gusto kong i-recover or gusto kong i-heal yung mga sakit na mararamdaman mo. Ganun na doon sa point na yon. Hindi ko alam in what way. Sabi niya lang. Kung kayo may third party, syempre, alam mo na yung gagawin mo dito. Yan ang nararamdaman niya sa iyo. Nagkaroon siya ng third party kasi, ang sabi niya dito, hindi daw niya kasi nakita mayroon siyang hindi nakita na nakita niya sa iba. Ay, ba't pa nakipagrelasyon? O diba nagalit si ate? Ganun din naman pala. Dapat kasi ikaw, sabi ganun no? Dapat kung magkukunik ka sa isang tao, siguraduhin mo na tatanggapin mo siya kung ano man yung kamalian o ano yung kakulangan na meron siya. At ikaw yung magkumpleto nun. Hello, ba't ko? Tapos maghahanap ka ngayon. Diba? Nagalit si ate. Tingnan natin ang intention. Sa mga may third party yun ha, baka sabihin nyo Tingnan natin. Intention niya sa'yo is the Ten of Swords. Tao na ako connect kay Capricorn. Bakit Ten of Swords? Ang intention mo sa kanya. Uy, may pag-iisip. Okay. Kung kayo is nagkahiwalay, nito on time, we have the death. Iba dito siguro nawala na to, namatay? Maybe? No? Iba dito? Siguro namatay na to. Or there's a person here, or merong kang connection, alagang hayop man yan, or someone who's connected sa'yo na may nawalaan ng buhay. Parang naando sa point na yun, no? Or may taong kukonek sa'yo na ganun ang problema niya. Okay, kung nagkahiwala kayo, so there's an ending. Ang intention niya sa'yo, hando siya sa point na pag-iisip Iniisip ka pa rin niya. Diba? Intention niya sa'yo is, I want to talk to you. Ganyan. I still care for you. And then, sana magkaayos pa rin tayo. Sana ganito, sana ganyan. Andun sa point mo, iniisip mo ba ako? Sabi ko, iniisip mo ba ako? Ganyan. Ini-spy pa rin ka nito, yung tao na to, Capricorn. Or maybe this year, nandun pa rin yung point na pag-i-spy, or nandun sa point na kung nagkahiwalay kayo nito is, hindi niya alam kung saan siya tutungo. Nandun siya sa point na yan. Pero, dito, gusto kanya kausapin. Gusto niya magkaroon uli ng connection sa iyo. Sa mga walang third party relationship, intention niya sa iyo is kasi handun yung care and love when it comes to this connection. Intention niya sa iyo is to complete any situation into your life sa connection na to. Gusto niya, may mga bagay siya na
gusto niya maisaayos, may mga bagay siya na gusto niyang i-renewal, may mga bagay siya na gusto niya i-transform. Nandiyo siya sa point na yon. Yun ang intention niya sa'yo. Handun yung point na mahal ka nitong tao na to. Siyempre, wala kayong third party. Mahal ka ng tao na to. Handun yung, they want to show yung patient niya pagdating sa'yo. So, nakikita ko dito. And tsaka, handun yung tender, calming, and trust when it's come in this connection. Yun ang intention niya sa'yo. Kasi of the 10, yun ano. Yun. And then also, kung kayo is may third party, oo, ayan, okay, kitang-kita, di ba? May pagbabackstab. Kasi, sabi mga third party, wala eh, hando na yung point na ano eh, siguro, hando na lang yung point na ikaw na lang din nagsasaayos nitong tao na to, dito sa sitwasyon na to. So, lalo na kung may mga anak kayo, kahit na alam mo siguro na binabackstab ka, kasi dito may pagbabackstab eh. Yan, may pagbabackstab, may pagbabetrayal, yun. Kumbaga nararamdaman mo na, syempre alam ko na kung iniisip mo na magkakaayos pa ba kayo or kung mahal ka ba niya. Pero alam mo kung isipin mo kasi, kung mahal ka ng tao, hindi ka niya lolokohin. Hindi siya maghahanap ng iba. Kahit na sabihin nila na, kahit sabihin niya na may kulang sa'yo, hindi niya hahanapin yun. Magiging kontento siya sa'yo. Kaya wag mong tatanungin yung sarili mo na mahal pa ba ako nito, gusto pa ba ako nito, mga ganyan. Kasi alam mo sa sarili mo kung ano yung totoo. No? And the best thing is mag-focus ka sa sarili mo. Sa situation. Tingnan natin ang kanyang action pagdating sa iyo. Tao na nakakonect kay Capricorn. 3 of Wands, ang action mo sa kanya. Uy! Wag to, ang dami nito eh. Tamadog ba sa si ate? Okay. Ang action niya sa'yo, kung kayo is magkahiwalay nitong tao na to. Action niya sa'yo dito, sabi niya kasi dito, gusto niya itama yung mga naging mali niya. Hala, talaga? Kaya pala nandito siya sa sitwasyon na to, tsaka ito. Diba, nandito kasi yung pag-i-spy din eh. Okay, I understand. Okay, kung kayo nas kahiwalay nitong tao, kaya pala gusto kanya kausapin. Yun, sabi niya dito, gusto niya daw itama yung mali niya. Action niya sa'yo, ha? Yun. And then also, syempre nahando yung point na gusto niya magkaroon ng clarity kung may nararamdaman ka pa sa kanya. Hello? Sigurado ka? Adik ka ba? Di ba minom siya ng alak? Gusto mo hello, patapos mo siyang lokohin, matapos kayo magkahiwalay, tapos tatanungin mo kung may nararamdaman pa siya sa'yo. Oh my God, Galileo. Parang alam mo, ang nakikita ko kasi sa kanya dito, they want to make sure kasi parang kung alam niya, kung mararamdaman niya at malalaman niya na may nararamdaman siya sa'yo, nararamdaman ka pa sa kanya, babalikan ka niya. Ano yun? Ano to? Ayaw mo na ayaw mo magsakripisyo. Oh my God. Hello. Okay, yan ang sabi niya. Intention niya sa'yo. I want something clarity kung ano yung feelings or if you have a feelings pa rin sa akin. Sabi niya gano'n, naghihintay ka pa ba? Ganun, ganyan. Tapos, nandun din yung gusto niya daw itama yung mga mali niya. Talaga? But parang may something ka? Parang may something siya. Nandun yung sitwasyon na back and forth itong tao. Yung action niya is back and forth. Gusto niya ng forgiveness or gusto niya patawarin mo siya. Pero nasa sa'yo to ha. Kung kayo naman is connected na walang third party connection. Ang action niya sa'yo is to love you. Ganun. Action niya sa'yo, kasi this a person na kasi it's more on maalalahanin, emotionally matured, intelligence, ganyan. And very creative, ganyan. Okay naman siya makapag-usap. Alam mo sa sarili mo na this person is sincere, Capricorn, sa nakikita ko dito. Magaling din, yun nga, it's more on
they giving you always an advice maybe or vice versa. Ang kanyang action sa'yo kasi is, yun, I want to progress more this relationship to growth. And then, parang nahandyo siya sa point na ikaw, or if you have a child, kasi you have the child, ikaw, or if you have a child, nandun yung point na habang nagsasama tayo, habang nagiging matagal tayo, matututo ako at aalamin ko how to grow this connection. Nandun siya sa point na yun, syempre may pupo yung anak ko. Yan. Kaya intention niya sa'yo is to grow more, to reveal din more, or to create more. Kumbaga, magkaroon ng more on progressing and growth yung situation. Kumbaga, pipilitin kong habaan yung pasensya ko, pipilitin ko na hindi magkamali, pipilitin ko na sumunod o itama kung may mga mali man ako o mga dapat o aksyonan, gagawin ko yun. Yun ang action niya sa'yo. Maghihintay. Kung baga sa iba kung ano lang is, maghihintay at maghihintay ako. Ganyan. Pagdating sa'yo. Ooh, okay. Kung kayo is may third party relationship, yes. Di ba? 3, the Justice and the Cups. Ang action niya sa'yo, action niya kasi sa'yo dito, kahit na nagsisinungaling ako, or kahit na may mali ako, parang, alam mo yung parang, wag ka nang magsalita, wag ka nang magbunganga, wag ka nang magtanong, maghintay ka na lang. Ha? Sigurado ba tong tao na to? Ano yun? Parang nahandito sa point, wait ka lang titikim lang ako sa kaba. Wait lang titingnan ko lang kung magiging okay kami nitong isa. Pag hindi, okay dyan ka lang, babalik naman ako okay naman kung magkakasaayos tayo, magkakaayos tayo. Okay ba to? Sabay ka, yun na nakita. Sorry kung kaninong energy to sorry talaga. Kasi ito lang yung energy na nakuha ko. Yun sa point na yun. Tingnan nga natin nararamdaman mo. Sa mga may third party yan, ha? Pero hindi good, ha? Paano nagko-connect siya dito? Okay. Capricorn. Nararamdaman mo sa kanya is the 4 of Wands. Nararamdaman mo 4 of Wands. And the Ace of Cups. Yung iba sa inyo kakasal? Or nagkakaroon ng pangako pag-uusap sa kasal? Or yung iba sa inyo talaga matagal na kayo nito, no? Okay, when it comes sa mga nagkahiwalay dyan, nararamdaman mo sa kanya, siya yung tao na masiyahin, no? Masiyahin siya, palakaibigan, nakikita ko dito, you always think positive in life. So, nakikita ko ito, yung nararamdaman mo sa, or vice versa. Nararamdaman mo sa kanya, kasi naging masaya ka pagdating sa kanya Yan, naging masaya ka talaga, no? Dito sa sitwasyon na ibigay naman niya yung happiness na ninais mo sa kanya. Yan, masiyahin, ganyan, adventurous, and then also is, nakaramdaman mo rin naman sa kanya yung pagpapahalaga pagdating sa connection na ito. Sa mga nagkahiwalay dito. So, maaring sa mga nagkahiwalay dito, either alam mo sa sarili mo na may pamilya siya, ganun, or may connection na siya. Yun na nakikita ko dito, no? Na sobrang, yes, nagkaroon talaga na sobrang naging stress when it comes disconnection sa mga nagkahiwalay, no? Yun na nakikita ko. Naramdaman mo naman yung value mo pagdating dito, may sinasabi ka dito na parang may mga promises siya pagdating sa'yo, na pwedeng yung mga promises na yun talaga is dahil sa nagkahiwalay nga kayo, hindi niya yun natupad. At maaari yun yung mga naisip mo in the past, in the past, 1 day, 1 week, 1 month, kung ano may 4 something, no? Yun, may mga pangako siya na hindi niya natupad. Sa mga magka-connected naman dito na walang third party relationship, nararamdaman happy. Ang happy-happy mo. Alam mo yung sitwasyon na
na feeling mo is you are complete. Ganun. And nararamdaman mo sa kanya, I'm so happy that I had a relationship like you na hanggang sa point na yun, nabibigay mo yung fulfillment and happiness. Pagdating sa akin, sa pamilya natin, o sa relationship natin, yan. Nandun yung point na I feel stable. Pag ikaw yung kasama ko, pag ikaw yung connected ko, ganun. Kasi puro happy yan, no? Parang nakakita ka sa kanya na ng positivity in life. We have the sun and the sun kasi dito, parang nakikita mo yung kung bago pa lang kayo or hindi pa kayo kasal, nandun yung point, parang nag-i-imagine ka na dito na yung future nyo, nandun sa point na yun. No? And then also, dito sa sitwasyon na to, matagal na kayo nito? Iba dito matagal na to eh. No? 17 years? 10 years? 1 year? 1 month? 4 years? 5? Mga ganun. Or 9? Something? Or more than, no? Sa iba kasi matagal na iba dito. Yan. You feel stable when it comes disconnection. No? You feel, yung parang nandun yung healthy relationship pagdating sa connection na to. Handun yung connection talaga. No? Sa nakikita ko dito. Nandun yung mga pangako na unti-unting, alam mo sa sarili mo na unti-unting matutupad. Ganon. And then, kung kayo is may third party, dito sa sitwasyon na to, oo, kasi we have the Ace of Cups, sa nakita ko. Alam mo, yung third party niya kasi, either kasama niya ito sa trabaho, or either nakilala niya lang ito. Pwedeng sa friend to friend, or pwedeng sa may something events, ganyan. Doon niya lang ito nakilala. Or pwedeng sa iba dito is matagal niya na ito kilala. Yun na nakikita ko sa iba dito. Nararamdaman mo sa kanya, syempre, dahil sa connected pa rin kayo, sabi mo, kahit may third party ay sana ikaw, parang hando sa point, ikaw na nga, nandandanan ng puso, ganun. Sana, tamo, Nine of Swords. Hando talaga yung stress, anxiety, and depression, pagdating sa, parang may mga bumabalik-balik na situation pagdating sa may mga third party. Tingnan natin ang hidden. Ikaw ito or siya? Bakit 8 of Swords? Hidden ang connection na ito. Bakit 8 of Swords? Okay. And the 6 of Pentacles. Okay. Itong energy na nakukuha ko dito, itong tao na ito, marami siyang iniisip. No? Marami siyang mapag-isip itong tao na to. Mapag-isip itong tao na to. May mga bagay siya talaga na ang nakikita ko kasi sa kanya, inuuna niya yung ibang tao. Itong tao na to. Hindi ko alam sino to. Ikaw ba to? O yung partner mo? Yan. Mas parang itong tao na to kasi inuuna niya yung ibang tao than sa sarili niya. Nandun siya sa point na yon. Kumbaga, they want to make sure, kung titingnan ko itong mga ito, they want to make sure na alimbawa, yung anak mo, yung pamilya mo, ganyan, o yung pamilya niya, they want to make sure na okay sila, ayos sila, ganun-ganun. Tapos before, no, ako na lang. Second lang siya. Nandun sa point na yon. Kumbaga, nandun yung point na yon na very understanding itong tao na to. And then also, is mapagpatawad. Nandun sa point na kung ano yung meron ako, kailangan meron ka. Nandun sa point na yun, Kahit alam mo yung minsan nga, kahit na isusubo na lang niya, ibibigay niya pa sa iba. Alam mo, itong tao na to, ganun. Sa may mga third party naman, sa may mga third party relationship, itong tao na to, nalilito na siya sa buhay niya. Hindi niya alam kung kakayanin niya pa ba or hindi na. Nandun sa point na yun. Okay. Tingnan natin ang outcome. 8 again. Bakit po 8 of Wands ang outcome?
Okay, sa mga nagkahiwalay dyan, ano, sa nakikita ko dito, sa mga nagkahiwalay, itong tao na ito, Capricorn, kasi kung titingnan ko siya dito sa sitwasyon na to, nagkaroon siya ng awakening sa sarili niya dito sa sitwasyon. Oo, sabi niya, oo, nahandong yung point na hindi ako naging totoo sa'yo, naging pabigat ako sa'yo, ganyan, 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 ganon, no? Sinasabi niya ganon. And ang nagkaroon siya ng awakening dito sa sitwasyon, alam ko na tinalikuran kita or lumayo siya dito, pero ang nandun sa point na outcome na sana, umaasa pa rin siya, umaasa siya na magkaroon ng recovery yung situation. Yun ang nakikita ko ha, magkaroon ng recovery sa sitwasyon. Kahit na mag-usap lang daw kayo. Kahit na sagutin mo lang daw yung, yung text message niya if ever, o kaya naman is kahit mapatawad mo man lang daw siya. Andun siya sa point na yun, kasi nandun siya sa pag-iisip. Yan o. Iniisip ka nito. Hirap. Ang hirap no. Sabay ka rin. Ang hirap ng ganito connection. Yun sa mga nagkahiwalay Yan. Kumbaga nandun kasi sa point na nagkaroon na ka-awakening, may mga bagay o sitwasyon na gusto niya sabihin sa'yo. Siguro kung bakit siya umalis, bakit naging ganun, bakit ganyan. Kasi pag titignan ko dito ganun eh. Yun. And then kung kayo naman is connected na walang third party ang outcome ninyong dalawa dito sa sitwasyon is, kasi this is an angel. No, alam mo yung outcome nyo is there's an angels guiding when gina-guide kayo talaga ng angels nyo, no? Kasi nahandon yung point na may mga time na siguro may mga time talaga na nahihirapan or may mga time or may tao na isa sa inyo is may nararamdamang painful, sakit man yan or there's a painful, no? May guide kayo. Kaya i-guide kayo ni angels nyo dito sa relationship na to. Yun na. And siyempre, kung titignan mo dito, di ba, parang poprotektahan kita. Handun din yun sa magkakakonnection na walang third party. Poprotektahan kita. Isa sa inyo na handun. Poprotektahan kita. Sabi niya gano'n. Kung handun yung point na yung sakit na nararamdaman mo, yung hirap na nararamdaman mo, yung stress na nararamdaman mo, sige ako na magbubuhat. Sige ako na lang ganito, ako na lang ganyan. Ako na lang ang masasaktan. Ako na lang yung ganito. Nandun sa point na yon. Hindi ko alam kung sino to sa inyo dalawa. But the outcome is your angel is guiding this relationship. Kasi alam mo, nandun yung point na pagdating dito sa sitwasyon, may meron siyang mga ipaparealize sa inyong dalawa, no? May mga ipaparealize sa inyong dalawa dito sa sitwasyon ng relationship na to. Sa mga walang third party to Yun. Halimbawa, may isang nadapa is ipaparealize sa'yo ng universe or ipaparealize sa'yo na gagamitin niya yung karelasyon mo na ganito, ganyan, mali talaga yun kasi dapat ganito, ganyan, ganon. Yun ang mangyayari sa inyong dalawa. And you need to trust to your intuition kasi that is your guide. No, nahando yung point of both of you is you learning more, no, to growth kasi nahandito yun eh. May matututunan ka sa kanya, may matutunan siya sa'yo. Yun. And then also, kung kayo is may third party, outcome nyo, pagtatapos, isa sa inyo tatalikod. May bibitaw. Tingnan natin. Advice. Pero kung mahal mo yung isa, kung mahal nyo yung isa't isa, ay hindi kasi, no? Kasi may third party. Alam mo, minsan kasi ang hirap ipaglaban yung isang tao na alam mo na ikaw lang yung lumalaban. Alam mo yun? Ang hirap, di ba? Yung feeling mo, dalawa kayong lumalaban sa connection, yung pala, ikaw lang pala yung nahandun at nag-iisa at iba, siya is nakatalikod na sa'yo. OMG. Diba ang hirap? When it comes sa advice. When it comes sa advice, Capricorn, sinasabi dito is, diretso ka lang, no? Diretso ka lang. Yan. Kumbaga, handun sa point na, sa mga star na iyan, sabi niya, malaki ang magbabago sa buhay mo. Sabi niya gano'n, malaki ang magbabago sa buhay mo. Pero wag mo sarilinin. No, you need to speak out.
Kung kailangan mo ng tulong, humingi ka ng tulong. And magbabago yun. Handle niya, huwag ka magmamadali sa buhay. Sabi niya dito, huwag ka magmamadali sa buhay. The more na nag-wait at nagiging patient ka, at the more na nagiging kontento ka sa buhay mo na meron ngayon, malaki man o maliit yan, the more na ibibigay ko yung blessing sa'yo. Pero wag mong sarilinin. No? I know that you are very independent person, pero pag kailangan mo ng tulong, humingi ka ng tulong. Magkaroon ka ng pagpaplano sa buhay mo. Try to invest more sa sarili mo and syempre sa ibang tao din. Ganun. Kumbaga parang sinasabi niya dito na, hello Capricorn, sometimes lumabas ka naman para makita mo rin ang mundo, para makita mo rin at matuto ka sa ibang tao. Parang nandun sa point na yun, yung nakikita ko dito. Oo, alam ko na masyado ka ma-analyze na tao, ganyan. Kasi damo na magkakaroon ka, makipagsalamuha ka sa ibang tao, mas matututo ka yung mga ibang strategy in life. Yun ang sinasabi niya dito. Hindi mo naman kailangan na makipag-close, kumbaga. Try to connect to someone, ang sinasabi dito, no? Yun ang sabi. Yun. And then, sa iba naman sa inyo, alam daw naman niya na matulungin ka. Pero isipin mo din maigi kung dapat ba, kailangan ba, nararapat ba. Nandun sa point na yun. Tingnan natin ang kung mga gusto niyo pa ng clarity at any messages. Sa mga nagkahiwalay din, ano. Okay. Rehearsing the past. Mental script, guilt, and self-blame. Iba dito, no? May mga sitwasyon doon na hindi niya nasabi. Or nandun yung point talaga na parang may taong ay, oo nga, no? Kasi nandito sabi ko sa iyo, may nagigilty, eh. Tingnan natin. Toxic ties, addiction, karma, emotional chain. Nandun yung point sa mga nagkahiwalay dyan at sa mga may third party is isa sa inyo. Kasi dito sa outcome, magkakahiwalay pa rin kayo, eh, no? So may mga third party kasi may tatalikod. Dito sa sitwasyon na to, yes, yung relationship na to, it's very toxic, no? Sobrang sakit. But alam mo yung para mong gusto mong kumawala, pero paano? What if? Mga ganang sitwasyon. So may mga third party to ha, at saka doon sa mga nagkahiwalay, still connected pa rin siya sa'yo. Diba? Hindi ka pa rin niya ano. You choose them. Third party, betrayal, and replacement. Yes, sa mga third party at saka mga nagkahiwalay, yes, nagkaroon talaga ng third party. No? And then, kung titingnan ko dito sa situation na to, kasi we have the self-blame na nagkakaroon, pwede kasi dito sa sitwasyon na to, no? Ibig sabihin, kasi we have the choose them, ito, may tao na pwedeng itong tao na to is panunukso. Naku, mag-ingat kayo sa partner niyo, yung mga walang third party dyan. Ibig sabihin, may tao dito na nagkakaroon ng interest sa karelasyon nyo. Parang hando yung point na, halimbawa, may kaibigan ako, uy, gusto ka nito, uy, sige na, bahala sa'yo. O, di ba? Nang ano pa, nang bugaw pa talaga naman, o. And then, yun nga, yun. Yung sa iba sa inyo nagkahiwalay or may third party, yun. Parang nararamdaman mo na pinili niya yung iba. Oo, pinili niya iba. Kaya nga, di ba, sabi ko kanina dito na parang meron siyang hindi nakita na nakita niya sa iba. Pero kahit pa paano, alam mo nangyari dito, nahandun pa rin eh. Maaari itong tao na to sinungaling, ano? O isa sa inyo sinungaling. Napakasinungaling, handun yung point na napaka-toxic. Pwedeng iba sa inyo is, yun nga, mahilig siya sa babae talaga, o kaya naman, o lalaki, o kaya naman, mahilig siya uminom. And the love bombing, naku po, na love bombing pala kayo. Kung bago ito ha, kung bago kayo, mag-ingat kayo kasi this is a love bombing. Ibig sabihin, sa una is magkakaroon lang kayo ng attraction or tuksuhan. Kasi pakakagatin ka niya. Then at the end, andito tatalikuran ka lang niya. Kung kayo is may third party, ayan, you feel na after mo mapasakay, after mo makuha yung oo ko, lalaki man o babae yan, ano, tapos gaganituhin mo lang ako. Eh, kung may mga third party, ganun din. OMG.
Ibig sabihin, may obsession talaga tong tao na to. Sinungaling talaga siya. Something aren't about you not being good enough. They're just not right for you. May mga time kasi na hindi mo kailangan ipilit yung sarili mo, no? Kung alam mo na hindi mag-fit sa iyo. Yun lang yun. Kasi di sa labaming, the more na ipipilit mo, malalabaming ka talaga. Alamin mo. Diba? Alamin mo yung katotohanan. Losing you taught me love isn't about possession. Ay, di sa possession. Ay, ito pala yun. Okay, may naririnig akong kanta. You want all my love and my devotion. Alam niyo yung kanta yun? I have no doubt that I will love you forever. Alamin niyo yung kanta na yun. Kasi handun yung message. Kaya pumasok siguro siya sa isip ko. Handun yung messages na makikip nyo. Kasi handun yung labaming. No? After mapasakay ka, ganon. And losing you taught me love isn't about a possession. Yes, handun yung paglaya, ano? So, nakikita ko dito. Isa sa inyo naging totoo. If fate brought us together, why won't it let us be? Ha? Kaya sabi ko sa inyo, huwag kayong mamadali. When it comes to a connection, bago man yan, huwag kayong magmamadali talaga. Kasi, at the end, kasi matatanong mo talaga, kung hindi tayo para sa ba't tayo pinagtagpo? You know, kasi sometimes kasi pinagtatagpo tayo ng tao. Pinagtatagpo kayo ng tao kasi we need to learn to each other. We need to know kung ano talaga yung gusto natin sa buhay. Ano ba talaga gusto ko sa love? Ano ba gusto ko talaga sa love, sa buhay ko? Maybe, nandun yung point of teacher and the teacher. Alam mo yun? Nandun sa point na yun. Learning. Magkakaroon ka ng learning talaga dito sa sitwasyon. Kaya kayo pinagtagpo. Pwedeng ikaw yung karma niya, or siya yung karma mo. Pwedeng nandun sa point na yun. Yun yung nakita ko dito ba? And not everyone is meant to stay forever. Some people come to teach you. Ay, eto na pala. Ayan. O, diba? Kasi handun eh. Diba sabi ko sa'yo dito, pagtatagpuin ka, kasi may mga tututunan ka sa kanya. Nandito na pala ito lumabas. Arigato namaste, God bless.